Authentic voices, meaningful conversations. Together, we share stories that inspire and lessons that last. Because real lives bring real lessons. This is Pilgrim Talk. I am Ronald Gamboa, And I am Rosel Concordia. and we are your hosts for tonight in our podcast Pilgrim Talks. We have here with us ang ating mga kakapanayamin, si Pastor Peter, Ma'am Eva. Hello po, Pastor and Ma'am. Magandang gabi po sa Good atin. evening po. Yes, good evening to Pastor. you. So, ayan, Ma'am Eva and Pastor Peter, kami po ay nagagalak at natutuwa na kayo po ay pumayag sa interview ito at mas nais po namin na mas makilala po pa namin po kayo and also malaman rin po namin yung history ng inyong buhay, especially po sa Sa ministry. ayan, especially po sa ministry, yes po, sa ministry niyo po sa iba't ibang lugar, di ba? So, ayan po, partner. Yan, bigyan niyo po kami, Pastor, kumari lang, ng mumunti at maikling kwento ng inyong Christian life. Pero bago yun, syempre, pakilala po muna natin ang ating kapanayam sa oras na ito, Pastor Peter and Ma'am Eva. So, doon lang po kayo titingin sa... Kasi, Ako mauna? Sige. Kasi ladies first. Ano bang, Pangalan mo, pakilala ka. okay. Ako si Ma'am doon po sa Eva. camera. Oh, at salamat naman sa gabing ito sa inyong karoon ng ganitong pag-uusap or topic. So, we've been here. I think it was 2003. Di pa po ako pinapanganak that time. So, tatlong mga anak namin at that time. Dahil yung fourth son namin dito na ipinanganak. Yung bunso. Start. Ako naman po si Pastor Bonita Peter. Nakakilala ko sa Panginoon na nung ako ay nagtapos ng high school doon pa sa Puerto Princesa, Palawan. So, Bible Baptist Church, Puerto Princesa. So, after nakilala ko Panginoon, naligtas, I attended first youth camp doon sa church sa Palawan. At that camp, ako'y nag-surrender for Bible College sa Cebu City. So, doon sa Cebu, nakilala ko ang aking asawa dahil nandoon lang din siya. At doon nagsimula ang aming buhay na masaya at Yes. puro sa gawain ng Panginoon. Hanggang nakarating kami dito sa Ilocos. No, after, di ba sabi mo po kanina, Pastor, after high school, after graduation ng high school, pumasok po sa Bible School. And si Ma'am Eva, nung pumasok ka na po sa Bible School, Pastor, nakilala mo na po ba si Pastor Ma'am Eva? Ahead ako sa kanya ng 2 years. Oo. So, sino pong mas nauna sa inyo po, Ma'am Eva, na nakakilala po sa Panginoon? I have known the Lord. No, I was saved. It was 1983. Kayo po, Pastor. Ako, 1985. Ahead ng 2 years. Kasi 2 months after I got saved, I surrendered to Bible College. So, ganoon din ako. Okay. So, naging mag-classmate po kayo? Ano? Hindi. I was ahead. Okay. Ahead. 2 years. 2 years. Nauna siyang graduate. Kasi nag-work pa siya bago siya nag-Bible school. Ako naman, agad-agad. Yan. Ang ating pong topic ngayong gabi ay Roots and Revelations, Pilgrim Genesis, kung paano po nagsimula ang gawain ng Pilgrim Bible Baptist Church dito sa Narvacan. Pero bago po iyon, maisingit ko lang po muna. Noong kayo po ay lumuwas galing sa Cebu, ano po ang sumunod na yugto ng inyong buhay ministry? Pioneering.
Mission Pioneer. Lumabas kami sa Cebu. We were sent out from Bible Baptist Cebu to Antipolo City to start a pioneering work. Then the work in Antipolo was established and it was growing. Then Pastor Ronald, when he was young people, doon din siya na-reach out sa ministry ng Antipolo Church. You were always with Pastor Peter, ma'am, during those times. Yes, because it was 1993 na kami pumuntang Antipolo City. Mayroon na kaming 2 kids. So sa madaling salita, pinanganak niya sila sa gawain sa mission work. Yes. And eventually ngayon ay mga missionaries na po sila. Yes. Ayun, blessing yun, partner. No? Halos lahat Dapat kayo rin missionary. halos lahat ng mga anak po ni Pastor Peter and ni Ma'am Eva is may ano yun? May inaalagaan or may binabantayan or pinapangunahang simbahan po. Tama po, Pastor? Sila mismo nag-pioneer na church. Ayan, amen po. So, Yan, for our first question formally this evening, ano po ang nag-udyok, nagtulak kung bakit nagsimula po ang gawain dito sa Narvacan, Ilocos Sur na ngayon ay kilala na bilang Pilgrim Bible Baptist Church? At bakit po sa dinami-dami ng lugar, bakit dito? Firstly, it was God's leading. Secondly, even though we do not know the place, once you obey God's call in the ministry, starting the work, God is always find a way to establish the work. It is not us, but it is God. Only we need to follow and obey the commandments of the Lord, which is the Great Commission. So, that is the command of God, preach the gospel to every creature. buti hindi po kayo nahihirapan, Pastor, di ba? Galing po kayo Antipolo. Tapos pumunta kayo dito, mga Ilocano. Galing Antipolo, then pumunta dito sa province. Sa tingin niyo po, Pastor, ano po yung naging hamon or ano po yung mga pagsubok na naranasan niyo in that time or mga bago lang po kayo dito, mga 1 taon, ganun po? Maraming pagsubok, maraming hirap. Hindi madali ang ministry, but when you are doing the ministry of God, God will always find a way to sustain. No, kahit may kahirapan, gagawing madali para sa kanya. Ayan, amen. Kasi sino po yung, Pastor, sino po yung mga kasama niyo nung pumunta po kayo rito? Well, when I announced that we are going to go to Narvacan, Ilocos Sur, I took some of the people in the Antipolo Church. So, isa si Pastor Ronald nag-response, si Ma'am Joyce, and others, at least 10 sila na kasama namin dito sa Pioneer. Ayan, amen po. Sa mga hindi po nakakakilala, Pastor Ronald siya na po yung pastor po ng Pilgrim Bible Baptist Church. And then, asawa po niya, si Ma'am Joyce, na kasama nila Pastor Peter that time nung pumunta po sila dito. So, During that time, ma'am, na nag-decide po si Pastor Peter with the leading of the Lord na rin, na patuloy pa na i-surrender ang buhay sa pagpapagamit sa mission dito sa Narvacan, Ilocos Sur during that time. Ano po ang naramdaman ninyo? Ang ano doon is, yun na nga, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, and also since na nandoon yung pagmamahal sa mga kaluluwa, so it was time din na kung saan ay ang aking mga anak ay nandoon din naman ang kanilang pagsunod. So, hindi ganoon ang struggle na mayroon dahil ang kuan nila na ang saan kami o ano ang direksyon din ng Panginoon. So, in my part, so hindi masyadong ganoon kabigat. Though, ang adjustment ay talagang ano na kasi, oo, naka 10 years na rin kami doon sa work sa Antipolo City. And when it comes to ministries, so talagang namin yung aming oras panahon doon. Talagang nandoon puro sa ministry. So, yun ang pagdating dito,
siyempre syudad yun. At ito ay ang kung saan kami Probinsya. nakasituate ay hindi lamang, ayun ba yun, nasa barangay. Barangay. Barrio. So, talagang akong napakalungkot ng ganoon. But then, by the grace of God, ay ayun lang ang blessing din na ang work ay na-establish na. Yan, sabi nyo nga po, by the grace of God. So, hindi man natin kayang lahat, pero ang Panginoon hindi naman siya bangko, hindi naman siya video, pero He finds ways. At magbabalik po kami pagkalipas ng ilang patalasta.